Hello guys, so ito yung ating bagong content ngayon. Ito yung alternate road na bagong bukas din para makaiwas sa sa traffic sa highway kung gusto mo pumunta ng Big Statue. Meron daanan dito sa gilid ng UST. Nagbigay sila ng way. Isang mahaba yan, simula yan sa highway hanggang sa pinaka main road dun sa pinakadulo. So ito yung itatakal natin ngayong araw na to. Ito yung sakot pa rin ng Rawis sa Legazpi. So binuksan to para sa mga motorista, para hindi magbuhol-buhol dun sa may malapit sa Mariners. Kung inabot ng traffic, pwede ka na kumanan dito kasi ito maraming tagus-tagusan po dito. Lahat ng mga sasakyan kasi isa lang naman ang pinapatunguhan papunta doon sa gilid ng, kunyari yung papalabas ka ng Legazpi, doon sa gilid ng Linyon Hilandaan noon. So kung dito ka dadaan, hindi ka na dadaan sa, pwede ka nang hindi dumaan doon sa main highway para tumagos ka na agad doon sa pinaka, kung bagasang tawag ng Pawa. So malaking tulong to sa mga motorista kasi iwas baga traffic. Diretso isang mahaba to. Dito may kita natin yung mga flood control na ginagawa, inaayos yan. Ayun, isa pa yun, pag nagawa yung tulay na yan, laking kaluwadan sa mga motorista din kasi instead na mag-highway, dito na lahat nadaan sa pinaka backdoor na daanan. Ito yung mga plano ng provincial at ng city government ng Albay dito sa Legazpi. Yan. So, meron mo siyang haba. Sa laki din ng sakop ng UST University niyan. Meron mo hanggang dito sa likod. Lupain pa nila. Kaya maraming pumapasok dyan. Di kalidad naman yung mga pagtuturo syempre dyan. Private na yan private university yan. So ito yung sabi ko na sa likod na tayo naman. Ito yung pinakalikod ng UST. Then kita natin yung mayon doon. Sa parting kaliwa, doon yung Linyon Hills na isang tourist spot din ng dito sa Legazpi. So ito na yung pinakadulo niyan. Pag kumanan tayo, papunta tayo doon sa Great Big Statue. Kakaliwa tayo kasi papakita ko rin yung dadaanan mo kung sakaling dito ka naman dadaan. Ito yung bagong ruta rin na bukas. Kung magagawa na yung tulay na yan, pwede yung diretso dyan. Tapos pag diretso dyan, nasa highway ka na agad. Pero meron panibago din alternate route pa dito kasi hindi pag tapos yung tulay na yan. Ito naman yung sa gilid na naman. Mahilig sila sa gilid. So hindi nang didiretso doon kasi nga wala na kasi daanan nga ng highway. Parang isang diretso din to. Ang tagos nito. Yun sa gilid ng Linyon Hill. Ito yung barangay Pawa na yan. So dito pinurikan ko lang yung tulay. Nakita pa natin na medyo skeleton pa siya. Hindi pa siya passable pero kung sa baga percentage siguro mga nasa 75% na yan na ma-accomplish. Pero yung sa baba tingin ko papatibayan pa yun kasi mga bakal lang nakatayo yun. Kasi malamang tunito nila dadaan dyan. So itong dadaan ko, itong papakita ko, panibagong ruta rin to. Kung kayo mapunta ng Daraga, ang galing kayo dito mismo ng Santo Domingo, ng Rawis, ng Arimbay, pwede na kayo shortcut dyan. Ang laki ng kaluwagan yan, lalo na sa umaga. Sa highway kasi usually sabay-sabay kasi estudyante, mga napasok, traffic talaga dyan, traffic dyan. Kaya yung city government tsaka yung provincial government ng Albay at ng Legazpi nag-concept ng ganitong proyekto, ginawa din ng kalsada itong lugar, which is malaking tulong talaga pag natapos talaga to. So ayan yung Linyon Hill. Diyan din sa Linyon Hill na yan, meron yan, itong kalsada na to, meron din ginagawang diversion road dyan. Tagos niya sa Duterte Road na tapos na nadiyadanan na ngayon. Pag nagawa yan, malaking kalong kasi may madudugtong yan dito sa dadaanan natin ngayon.
isang diversion din kasi binutas-butas mga kalsada na yan eh. Dati nagsiksikan doon sa isang highway, ngayon maraming highway na dadaanan, lalo na sa mga namamasada, mga cargo, hindi na sila maiipit. Yan, pag kumaliwa tayo, palabas tayo ng National Highway yan, papuntang Daraga. So kakanan tayo kasi papakita ko yung isang bagong daanan din. Ito yung pinaka, kumbaga sa letter T siya. Isa to sa exit point or entry point pag nanggaling ka naman dito sa Barangay Pawa. Itong diyan natin ay Barangay Pawa ngayon. Ang butas niyan, dadaanan na yan, yung kanan na yan. Kasi pero sa kaliwa, alam ko may ginagawa ding kalsada dyan na padadaanan din yung mga yung mga gagaling sa Duterte Road. So ito yung bagong bukas din na kalsada na isang kaaluwalan din sa mga motorista natin dito sa Legazpi. Kung kayo'y pupunta dito, basta lang na may gasolina lang, kayang-kaya yung ratsadahan yan. Papapadali ang ang pagbibiyahe kasi yung mga usual na diadaanan kasi talagang sa dami sa akin dumadaan, loaded na kahit dumaan po dyan sa Pawa, medyo nagsisiksikan taga sila sa pinaka intersection. At least dito yan, kasabay ko malaking truck dito ang dumadaan. Pero sa gabi ginagawang night market. Sa ngayon kasi hindi pa siya daanan, pero pag naging daanan na to, malabo na maging night market kasi delikado na sa mga nagtatambay sa gabi. Sa gilid kasi ng grotto, big statue na yan, mayroong mga giant statue, may mga food vendor dyan. Yan, dito sa gabi may night market dito na maraming pwede kang magkakain dyan, tambayan taga to. Syempre pag ito naging passable na, what I mean, activate na siya na diadaanan ng mga sakyan, siguro hindi na i-allowed ng city government niya kasi delikado na para sa mga kakain dyan o magtatambay. Pero ito, yan po. Sa time na yan, narinig ko rin yung balita na alert level 3 na yung Mayon. At may mga rumugasan na raw na mga bato galing sa pinakatuktok. So, pero sa news medyo nakakatakot pa siya. Pero kung sa actual medyo, kung titingnan mo naman, hindi. Pero syempre, Mayon yan, active volcano yan. Hindi natin isasawalang bahalang biglang pagputok yan. Kahit na itong lugar na diada natin nasa 9 km radius mula doon sa pinaka gitna ng bulkan, hindi tayo pwedeng makampante kasi ang eruption niya pataas. Siyempre yung hangin pa-spread out. So ito yun, kung didiretso natin ito yung dina natin kanina, diba umikot lang ko, ayun yung bundok ko, yun yung hill, inikot ko lang siya, umikot lang tayo pag ganun, pinakita ko lang sa inyo yung daanan. So ngayon papakita ko naman ngayon ay ang Mayon, ang magayon na Mayon na kahit na nag-alburuto, maganda pa rin siya. Makikita nyo nasa paligid niya ulap, yung iba dyan kabok na, may mga usok-usok na dyan sa gilid niyan, kaya siguro hindi na ganun ka yung mga malabong usok na yan galing na sa tuktok ng Mayon yan. Kasi may binalita na sa radyo kanina na nagbuga na siya, gumulong ng mga bato pababa. Pero ang pinaka lang dyan, siyempre yung 6 km radius, yung sapanan niya mismo, yan ang pinapalikas dyan lagi. Kasi hindi iwasan na sila yung primary na maapektuhan talaga niyan. So guys, ito hanggang dito na siguro ang video ko. Siguro sa mga susunod video ko papakita ko naman yung ibang daanan. Sa ngayon ito yung giant statue, nanggaling tayo dun sa tayo nag gesture pa. Salamat, bye bye.